The low-pressure area Pag-asa is monitoring on the eastern coast of Quezon Province has now developed into a tropical depression. Already, signal number 1 has been raised over Batanes, Cagayan, including Babuyan Islands, Isabela, Quirino, the northeastern portion of Nueva Vizcaya, and the northern and central portions of Aurora. Signal number 1 is also up in Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, and the Polillo Islands, as well as in the northern portion of Camarines Norte, the northeastern portion of Camarines Sur, and in Catanduanes. Now let's get updates on Tropical Depression Mirasol from News 5's weather frontliner Alvin Cura. Alvin, anong update natin? Magandang gabi, Ses. Yung ating bagyong si Mirasol nga ay nandito po sa eastern section ng Central Luzon. Mostly yung ating concentration ng malalakas na pagulan na directly associated dito sa bagyong Mirasol ay nandito sa eastern section ng Northern at Central Luzon. Kasama dyan ang areas ng Aurora, Isabela, maging ang areas ng Cagayan. Pinakamalapit sa ating landmass or kalupaan ang bagyong Mirasol ngayong madaling araw, mamayang madaling araw hanggang bukas ng umaga, yan ay inaasahan nating tatawid na dito sa Northern Luzon. Habang tumatawid yan, mag-shift yung ating mga malalakas na pagulan dito sa areas ng Abra, Apayao, Ilocos Norte, and some portions ng extreme Northern Luzon. At maaaring sa Thursday, ito po ay makalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung mga nabanggit ko, yun yung ating concentration ng malalakas na pagulan na directly associated sa bagyong Mirasol. Pero ang buong Northern Luzon, Central Luzon, kasama dyan ang Metro Manila, Calabarzon, ay makakaasa po ng maulap na panahon at mataas po yung ating tsansa ng pagulan. Ibig sabihin po, possible yung ating mga scattered o kalat-kalat na pagulan. Meaning ng scattered ay minsan nagpapakita naman po yung ating araw, pero any time of the day, pwede po tayong makaranas ng pagulan. And meron din tayong mga possible na thunderstorms. Samantalang meron din effect yung ating habagat dito po sa western section ng Luzon, particularly sa Mimaropa, nag-extend pa yan dito sa western Visayas, and dito rin sa western section ng Mindanao, kasama dyan sa Zamboanga Peninsula, northern Mindanao, maging dito sa BARMM. Yung isang low pressure area natin dito sa may West Philippine Sea ay palayo na po yan at wala na po yung magiging direktang epekto sa atin. Pero maliban dito sa bagyong Mirasol, meron din tayong mga grupo ng kaulapan o cloud cluster na binabantayan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yan po ay posibleng maging low pressure area at pumasok sa ating PAR ngayong papasok bago mag-weekend. Yes. So Alvin, ibig sabihin, malakas na pag-ulan ang aasahan natin at baha? Yes, para dito sa bagyong Mirasol nga, mostly yung ating mga malalakas na pagulan ay nandito sa eastern section o silangang bahagi ng Luzon. Sa ganitong klaseng weather system na nasa tropical depression category nga, ito pong bagyong Mirasol na nasa around 55 kilometers per hour, yung lakas ng hangin na malapit sa gitna at may mga pagbugsong umabot sa 70 kilometers per hour. Ito po ay nasa lower end o mababang kategory ng ating bagyo. Although meron tayong mga inaasahang malalakas na bugso ng hangin dyan na possible na magdulot ng mga damages, especially sa mga light materials na mga gamit or bahay. Mas concern natin sa ngayon is yung mga malalakas na pagulan na maaaring idulot nito, particularly nga dito sa hilagang bahagi ng Luzon. And again, meron din tayong mga possible thunderstorms na epekto ng ating habagat dito naman sa western section ng ating bansa. So possible po yung ating mga malawakang pagbaha at mga floodings and flash floods and landslides, especially sa mga landslides prone areas gaya ng mga mountainous areas and yung mga malalapit sa ilog at mga mga mabababang lugar. Yes. Alvin, mukhang tinaas na rin ng Pag-asa ang ENSO alert or itong El Nino Southern Oscillation. Ano bang ibig sabihin yan, Alvin? Alright, meron tayong nakataas ngang La Nina alert na nagmula sa Pag-asa. Category, meron tayong mga warning-based system ng Pag-asa. Nagsisimula yan sa La Nina Watch, ibig sabihin meron tayong pagbabantay sa posibleng maging La Nina, and then nag-upgrade yan sa kasalukuyan nga. Meron tayong tinatawag na La Nina alert. Ibig sabihin, tumataas na ang possible or ang possibility na magkaroon tayo ng La Nina. Yung pinakalas dyan is yung occurrence na ng La Nina is yun nga, yung ating La Nina conditions na is nangyayari na. Pero sa ngayon, nasa La Nina alert tayo, ibig sabihin po niya, nasa 70% na ang tsansa ng possibility na magkaroon tayo ng La Nina sa katapusan ng taon mula October hanggang December. Sa ngayon, nasa weak La Nina o mahinang La Nina pa lamang yung ating inaasahan. Ganun pa man, if ever meron tayong La Nina, ang implication niyan is dahil mas mainit yung karagatan na malapit sa atin dito sa Pacific Ocean at lumalamig yung mas malayo. Dahil sa mas mainit, mas
tumataas yung ating dami ng pagulan or nagkakaroon tayo ng above average na rainfall na natatanggap. And dahil din mas mainit, mas nagproduce po yan ng convection at mas madaling nakakabuo o dumadami rin po yung ating mga inaasahang bilang ng bagyo na pumapasok at nabubuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So dahil nasa La Nina alert tayo, kailangan natin paghandaan at mag-ready tayo sa mga possible na implications at mga possible effects nga nitong La Nina ngayong end of the year. Hanggang Disyembre, tama ba, Alvin? Yes. Ang ating La Nina is inaasahan natin mula October hanggang December. Then magti-taper down na yan. Hindi naman siya instantly nawawala. Taper down na yan by January. Pero by January naman, climatologically, mas malamig na yung ating panahon. Kaya nababawasan talaga ang epekto or nababawasan din yung ating mga bagyo kapag buwan ng January. Pero naman, nauuso po yung tinatawag nating tail end ng frontal system. So mostly magiging maulan pa rin po yung ating January dito po sa eastern section ng ating bansa. Yung mga areas na nakatapat dito sa Pacific Ocean. Jess? Sobrang nakakabahala yan dahil wala tayong panangga sa mga baha. Yes. Isa nga rin yan sa mga dapat nating paghandaan dahil umiinit yung ating klima and mas lumalakas. Kagaya nga nung nangyari nitong a few weeks ago, Saturday sa Quezon City, it's isang thunderstorms lamang po ang nagpabaha dito sa Quezon City. It's a localized thunderstorms, hindi pa siya widespread flood, hindi pa siya widespread na system. Maliit na system lamang po siya pero again, nagpabaha po siya sa malaking bahagi na ng Quezon City at napakaraming tubig na natin na natanggap. So ngayong coming La Nina, since mas mainit yung ating mga karagatan at mas umiinit pa nga climatologically speaking, nagkakaroon tayo ng pag-init ng temperatura ng ating karagatan. So mas tumataas yung mga impacts ng ganitong klaseng global events natin, sis. Dahil ito sa climate change na nga. No? Yes, umiinit na po talaga. Global warming. Yes, nadadagdagan na rin po yung epekto ng ating pag-init ng temperatura ng karagatan. So meron tayong mga studies na nakalabas na para dyan na talagang umiinit po yung ating temperature. So meron din connection yan sa ating atmosphere. Kaya mas lumalakas po yung ating mga bagyo kahit yung mga localized system natin, dumadami na rin po yung ating mga pagulan at lumalakas din yung ating mga thunderstorms. Mas matindi ba sa eastern seaboard kesa sa west? Ang impact ng La Nina is magdidepende po sa ating season at doon sa ating mga weather system na natatanggap. So basically, pag meron tayong habagat, mas mainit yung ating temperature or meron tayong warm at moist na nanggagaling dito sa western portion ng ating bansa. So basically, ang effect ng La Nina is, explain natin, yung La Nina is mas malamig yung temperature dito at dito po, to create balance is mas umiinit. Ang El Nino magkaiba, mas umiinit naman dito, to create balance, ito po ay mas lumalamig. So mas nagiging dry tayo. Ngayon, dahil mas mainit to, mas nagiging mainit yung ating karagatan. So depende po sa weather system na tatama sa atin. Kahit po nanggagaling sa east or nanggagaling dito yung ating mga bagyo or sama ng panahon, pag tumatawid po yan, generally makakaranas tayo ng above average na rainfall na sa malaking bahagi ng ating bansa yan. Pero if ever yung ating mga weather system, kagaya ng northeast monsoon o yung ating tinatawag na tail end ng frontal system o yung ating shear line na tinatawag, which is magiging prominent na yan sa buwan ng November, December hanggang January, mostly yung ating concentration ng malalakas na pagulan at mas marami tayong matatanggap na pagulan ay mako-concentrate nga dito sa eastern section ng ating bansa dahil dito po yan padaan. Mostly, nababawasan naman yung ating mga pagulan dito sa west if ever yung ating weather system ay amihan o yung ating tinatawag na shear line. So magdedepende po yan sa weather system na nakaka-apekto sa atin. Pero I expect natin is above average rainfall na matatanggap natin if ever present na po yung ating La Nina. Yes? Panghuling tanong, September 21, ano sa tingin mo ang panahon dito sa Metro Manila? September 21, nakatawid na yung ating bagyo. Dito po, nakalabas na po yan. Pero itong ating binabantayang cloud cluster ay possible na maging low pressure system na nandito po sa eastern section, northeastern portion ng ating bansa. Pero wala pa rin po yung direktang epekto sa atin. Yung ating habagat ay medyo mahina pa rin by September 21. So relatively, magpapakita naman po ang ating araw sa darating na September 21 at magiging maaliwalas naman ang panahon natin hanggang tanghali. Pero again, pagsapit ng hapon, nangyayari pa rin yung ating mga afternoon showers at thunderstorms. Yes, Maraming salamat. Thank you, Alvin Pura, News 5's Weather Frontliner.